The world, hello Philippines, welcome back to Love to See Career Vlog. So for today's video, ayan nga po, andito na naman tayo sa Manila and ngayon, papakita natin kung ano mga kaganapan dito. So ngayon nga po pala, meron akong lakad. Actually, kailangan natin ma-medical dahil na po-expire na po yung ating medical. As a recruiter, kailangan po malaman nyo yung medical kung kailan po mag-expire yan before kayo sumampa. So 2 years na po yung validity ng ating medical. So ngayon, magme-medical na naman tayo sa physician since dati nasa health metrics po yung medical ko, but now sa physician po nila ako pina-medical. So hindi ko alam kung ano yung mangyayari. So since day 1 hanggang po sa makuha natin yung certificate, yun po yung makikita nyo sa entire video na to. So ayan nga pala guys, before tayo pumunta doon sa medical, kailangan po is meron ng email sa inyo na magma-medical kayo, and then please let them know na kailangan ma-send po agad-agad yung email na yon sa mismong clinic. Dahil nga po, dun po kayo madidelay pag andun na kayo sa clinic and then wala kayong email, so matatagalan pa kayo. Since kailangan nyo po pumunta sa first step, which is the registration muna, kailangan nyo po ibigay yung inyong Seaman's Book and Passport. Yung Seaman's Book and Passport po ninyo dapat po is valid po yan, so copy lang naman po yung hinahanap po nila sa physician. So isang copy ng passport and isang copy ng Seaman's Book. Then after yan, tatawagin po kayo sa counter. Okay, so may mga itatanong po sila sa inyo, lalo na pag walang email yung inyong agency. So halo-halo po yan kasama pang land base and then CVs. After yan, pag tinawag po kayo at meron na nga po talagang email yung inyong agency sa medical center na yan, sa physician, proceed na po kayo kaagad niyan sa biometrics. Sa biometrics, please, paki-double check po yung inyong mga information, lalo na yung pangalan po ninyo, kung correct po yung spelling and then everything, dahil nga po baka magkaroon ng problema kapag okay na yung medical nyo. So hassle na naman po sa part po ninyo. So ayan nga po pala, pag pupunta tayo doon, make sure na binasa niyo po yung instruction na sinend ng handler ninyo sa inyo, dahil may instruction po dyan na kailangan nyo mag-fasting. Okay, about naman po sa pag-fasting natin. Tulad nga po ng sabi ko, nakalakip po sa email ninyo na kailangan 8 to 10 hours po yung fasting. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumain ng 8 to 10 hours before ka makuhanan ng dugo kasi merong mga blood extraction. Okay, so around 12 AM, hindi na nga po ako na kumain, also hindi na din ako uminom ng tubig. So dapat sa inyo, dapat ma-full na yung mga tiyan nyo, makakain na kayo before mag-12. Since kung pupunta ka doon, tansyahin mo, kung pupunta ka ng around 6:30, makikipila ka pa. So kung maabot ka ng 8 AM, saktong-sakto sa oras ng fasting mo ng 12 AM. So around 8 AM to 10 AM, yun ang target mo na dapat makuhanan ka ng dugo around 8 to 10 AM. So pag sumobra po yung pagpa-fasting mo ng 10 hours, maximum na yun. Pag sumobra po yun, mahihirapan ka dyan kasi baka mag-iba yung result ng blood mo. So dapat i-make sure mo na 8 i-make sure mo na 8 to 10 hours lang kasi itatanong po nila yan kung nag-fasting ka po ba, kung may kinain ka po or wala. Yung pagdating mo sa medical mo, papaihiin ka ulit nila. Okay, papaihiin ka nila, pero bago yon, kukuhanan ka muna ng dugo before ka umihi. So pag nakuhanan ka ng dugo, pwede ka naman munang lumabas. May bibigay po sila yan ng mga lagayan ng urine. May bibigay po sila sa inyo ng lagayan ng urine and then yung mga blood yun. So makikita nyo naman sa video dito kung ano yung mga ginawa ko during that time. Okay? So, yun nga po. Sa pagkuha po ng ihi ninyo, kailangan yung punuin talaga yung dalawang lagayan. Isang puno and then isang kalahati na ihi. So, that time, dahil nakadami nga po yung aking pag-inom ng tubig ng night before 12 AM, napadami. So, nakaihi pa rin ako napuno ko pa rin, tsaka na-complete ko pa rin naman yung kailangan nito. Yung nire-require nila. And then, after nyan, meron ding dura guys. So, yung sputum, importante din yan. So, yung pagdudura nyo for girls, magdala kayo ng wipes. Dahil nga po sa mga babae, naglalagay tayo ng lipstick, and hindi natin maiwasan na hindi lahat matatanggal yung lipstick natin using our handkerchief or yung ating panyo. So, kailangan meron tayong wet wipes para mabura po natin yung lipstick natin dahil ipapaulit nga po nila yan. Okay? Nakadalawang beses ako na nag-retake dahil nga po meron silang nakitang lipstick sa aking sputum. So, hindi pwede na may chemical na maihalo like yung sa mga cosmetics natin doon sa ating sputum. So, maliit lang kasi na tube yun. Makikita nyo sa video, maliit na tube yan. Diyan yung idudura. So, yung dura nyo, hindi yung dura guys. Technique. Kung gusto nyo nang kumuha ng sputum ninyo before kayo pumunta sa toilet, uminom muna kayo ng water. Yes, water dahil nga talagang matutuyuan kayo din, mahihirapan kayo baka sumakit yung inyong mga lalamunan. Dahil yung dura nga po na yun, hindi po yung as in dura lang natin. As in, kukunin mo talaga siya hanggang dito. Okay? So, kailangan mo talagang dumura. As in, dura talaga yung dura. Hindi yung dura na bubbles. Mapapansin nyo kasi guys na sa dura natin, sa sputum natin, pag bumaba yung liquid, makikita mo dun yung clear na liquid, yun po yung sputum natin. And then, yung mga dura-dura mo, yun, nagbabubbles po siya, naiwan po yun sa top nung lagayan ng sputum natin. So, yan nga po. So, yun lang yung tips natin guys. Pwede kayo uminom ng water muna before kayo pumunta dun sa toilet para magdura. Yun na sa sputum, dalawa din po yung kailangan yung ilagay. So, pag binigay nyo na yung inyong unang sputum, yung na-collect na sputum ninyo, yung dura ninyo, papabalikin kayo niyan after an hour. Tapos, kailangan mo bumalik agad-agad doon kasi nga po, kailangan mo ulit mag-collect ng pangalawang sputum mo. Kailangan mo na naman ilagay yun sa isang lagayan. So, meron naman po silang mga binibigay yan. And then guys, ito na nga sa ECG. So sa ECG naman, ito yung mga kaganapan na nangyayari. So sa ECG, papataas na nila yung inyong mga pants. So kung mahigpit yung pants nyo, make sure na lang na magsuot kayo ng pantalon na hindi super fit dahil nga po ipapataas yung inyong mga pantalon. Okay, yung laylayan ng inyong mga pants, and then tanggal ang inyong mga socks, and then ang inyong mga shoes. Dahil may mga i-connect na po sila na mga aparato sa inyong mga katawan. Okay, so sa mga girls, tatanggalin nyo din yung inyong bra, ipapataas yung inyong mga damit, and then yung inyong mga bra. So kailangan nilang
kailangan nyo tanggalin yun kasi nga may mga ididikit din sila dito ninyo sa may chest nyo. Ganun din sa lalaki, same sa lalaki. Tataas din nila yung mga clothes and then meron silang ilalagay din dyan. Mabilisan lang naman yun ng PCG na yun. Kaya ito nga pala mga boss yung mga madam. So kung mahaba pa yung pila sa optical or dental, pwede kayong pumunta sa iba pa na kailangan yung itik. For example, pwede na sa dental. So ito na sa dental. Pagkapunta nyo sa dental, make sure po na nakapag-cleaning na kayo before kayo pumunta sa dental. Kasi nga po, i-check po nila yung mga ngipin. Then magkakaroon kayo niyan ng findings guys. Magkakaroon po ng findings yung dental if ever na makita nila hindi pa na-cleaning. So mapapagasto po kayo niyan. But sa akin, yun nga po hindi ko na-foresee na kailangan talaga ipasta since nakapag-cleaning ako before ako pumunta doon. Pero yung pasta ko sa dalawa, hindi ako nakapagpapasta. So may dalawang ngipin sa pinakadulo, lower part, left part, dalawang ngipin. Pero para sa akin, better naman na doon na lang kayo magpapasta if ever na may findings sa ngipin ninyo. Pero choice niyo pa rin po yan. Depende sa cost. So pwede nyo itanong doon sa dentist kung magkano nga po yung price. Yung dalawang pasta ko pala sa akin is 1.8. Actually 1.8 dapat yun, yung dalawang ngipin na yun. Kaso nga lang po, nung andun na ako at chinek na nga niya the next morning, masyadong maloob yung kailangang ipapasta sa ngipin ko. So, naging 2,000 pesos po siya. Yes, 2,000 pesos. Pero okay naman siya dahil nung after napasta yun, na-clear naman po agad yung aking dental. So, yun lang po yung advantage kapag doon po kayo nagpaayos. So, agad-agad nilang i-clear. Okay guys, so next naman po sa medical natin is yung optical. So, payo lang po sa mga na gumagamit ng mga eyeglasses like me. Before, na diagnose kasi yung mata ko na nalabo yung aking right eye. So, pinagamit po nila ako ng eyeglass. Kapag sa health metrics po, 2 eyeglasses yung kailangan yung ipakita kapag kayo po ay magme-medical. Hahanapin po nila yung pangalawang eyeglass nyo. Isang reason kung bakit dalawa po is paano daw po kapag nabasag yung isang eyeglass natin, ibig sabihin hindi na tayo makakakita niyan dahil wala na tayong magagamit. Kaya po, dalawa yung kanilang hinihingi na dapat meron kang extra on board. But dito nga po sa physician, ang kagandahan sa physician, iisa lang po kasi yung aking eyeglass. So, ang nangyari po niyan is, sinuot ko yung eyeglasses ko during medical. So, na-note na doon na meron akong eyeglass. So, pagka-check nila, chinecheck pa rin po nila yung eye natin. Chinecheck pa rin nila yan. So, doon nga nakita nga nila na talagang malabo yung aking right eye. So, naka-note po dyan sa inyong medical nyo, yung findings niya, na malabo nga po yung right eye ko and I am wearing my own eyeglasses. Pero hindi po nila ako hinanapan ng dalawang eyeglass. So, one is enough. So, yun po yung advantage yun naman sa yun naman po yung kagandahan sa physician dahil isa nga lang po, okay na po. And then ito naman guys, ang next naman po natin is sa audio natin. So sa audio, madali lang naman po yun. May ilalagay lang po sila na parang headphone dito sa inyong ears. Ayan. Tapos meron silang ipitin na parang sound pero hanggang sa pinakamahina hanggang sa pinakamalakas. So pag meron po kayo narinig, kaya nga po, pag meron kayo narinig, kailangan nyo lang naman na-erase yung inyong right or left hand kung saan nyo po siya narinig. Actually, sa akin, nakailang medical na ako. Paulit-ulit naman nauna yung right, pero depende pa rin guys. Pero para sa akin based on my experience, nauna lagi ang right. I don't know kung ganun din ba sa inyo or hindi, or magkakaiba tayo. So ayan nga po. Tuloy-tuloy naman yun, ang right. Ganun lagi, tuloy-tuloy na rin. Pero kailangan nyo talagang makinig, okay? So, ayun. So, ayan nga guys, sa drug testing naman po. Sa drug testing, wala din naman masyadong mahigpit guys. Kasi tinignan lang nila yung mga documents mo, and then yung medical mo, and then kukuhanan ka lang ng picture. Picture taking lang yung ginawa nila sa drug testing. Yun lang talaga, literal na picture taking lang yung ginawa nila sa akin. Pero for sure, chinek naman nila yan yung inyong mga medical history, and then lahat po ng finilapan mo na form before kanila sabihan na okay na yung inyong, na pwede na kayo mag-proceed sa next na step. Okay, next naman po is yung ating physical exam. Ito po yung super duper mahabang proseso dito sa physician dahil nga po, magkaiba sila ni health metrics. Si health metrics, more on electronic kasi digital. Digital kasi itong si health metrics, like yung mga informations natin, lahat nasa system na po nila yan. Pero dito kay physician, may mga forms, ang daming forms. Kailangan mong fill upan lahat yun mano-mano. So, take note, magdala po kayo ng black ball pen dahil baka wala kayo mahiraman doon ng black ball pen. So, black ball pen, para makapag-fill up po kayo agad-agad ng mga forms ninyo. Once po na binigay nila yung inyong mga forms, habang nag-aantay po kayo ng tawag sa inyo, pwede na po kayong mag-fill up para hindi po wasting yung time ninyo. And then after yan guys, meron sa nurse station, ituturo sa inyo yan, yung mga form po ninyo, kailangan nyo muna pumunta sa first step. So, makikita nyo sa video naman na to, yung nakalagay dyan na first step, itaob nyo yung inyong mga papers dyan, yung binigay sa inyo simula una hanggang sa makapunta kayo sa physical exam nyo dyan sa nurse station, itaob nyo yung papers nyo dyan mga sir, mga madam, and then tatawagin yung pangalan ninyo, and then may mga itatanong po sa inyo, kailangan nyo lang sagutin, and then yun nga po, i-fill up nyo yung mga forms. Then after nyan, so sa MSc naman po, meron din silang binibigay na MSc form, huwag nyo po munang fill upan yan dahil baka magkamali po kayo, and then ulit na naman po kayo, alright? Then after nyan, sa step 1 hanggang step 2, step 3, until step 5, pero before kayo pumunta ng step 5, sa step 4 mo na yan. So, sa step 4, before kayo mag-proceed ng step 5 kasi last na yun, kailangan nyo na pong pumunta sa room. So, dito sa video na to, pakikita natin dyan, makikita nyo dyan na may mga upuan. Uupo po kayo dyan, and then tatawagin yung pangalan ninyo. But before you go sa room na yan, meron naman pong mag-advise sa inyo, like, mag-guide sa inyo yung gagawin ninyo. So, kunwari, sa mga girls, kailangan pagdating mo sa room, tanggalin mo yung inyong damit. Yes po, sa physician, sa physical exam, sa physician magkaiba sa ibang medical center, okay? Sa physician, mahuhubad talaga, din meron pong tuwad, okay? So, kung ayaw yung mahiya,
ayaw nyo maka-feel ng na nahihiya kayo, mag-ahit-ahit na lang kayo. Ayan, mag-ahit-ahit guys. Kasi dito sa physician, meron talagang hubad-tubad. Alright? Unlike sa physician, ay sa helmetrics, wala pong ganon, di ba? Walang ganon. So dito, meron. So yun nga po, mag-ahit kayo. Proper hygiene before kayo mag-physical exam para hindi kayo mahiya. Then, so ayun nga sa girls, tanggal damit, tanggal ng bra, as in literal tanggal talaga. Then, ang nangyayari po sa physical exam sa mga kababaihan, asahan nyo po, sa mga first timer ha, ito po ay para sa mga first timer, para sa ganon, meron kayong idea kung ano nga po yung mga ginagawa during this medical. So, tinatanggal yung ating mga bra guys, and then yung ating mga damit, and then, papatuwarin kayo niyan. So, kailangan mo din tanggalin yung pantalan mo. So, ang maiiwan lang sa'yo kasi kailangan mo may face mask. So, naka-face mask ka and then panty, yun yung underwear. So, yun lang yung matitira sa'yo, face mask and underwear. Pag andun na yung doktor, don't worry dahil babae man din yung doktor na mag-check sa'yo pag babae ka. Hindi pwedeng lalaki lang, kaya don't worry. So, pag andun na yung doktor, papatuwarin ka niyan. Tutuwad ka and then, don't worry dahil nga po, walang ipapasok. Yung sabi nila may mga pinapasok, wala pong ganap na ganon. So, mismo yung kamay mo, hahawak ka ngayon yan sa inyong mga butt. Tapos, tutuwad ka, i-check niya po yung inyong anal, guys. Check niya yan, sasabihin niya naman sa'yo, pag tumuwad ka ng mabuti. And then after yan, sasabihin niya guys na humiga ka sa may bed. So, hihiga ka na sa bed. Huwag na mahiga dyan kasi nakahubad-hubad ka na, babae din naman yan. So, hihiga ka sa bed. Pag kailangan mo dyan sa bed, huwag kang mabibigla dahil talagang may himas talaga dyan. Kakapain naman talaga yung ating private part sa ating upper part. Kasi i-check niyan kung may mga bukol, may mga cyst. Okay? So, ayan. So, pag nakatanggal niya, sasabihin niya, okay, bibis ka naman. Then, after niyan, kunin mo na yung iyong paper sa labas. Okay? Sasabihin naman niya, may nag-assist kung saan mo kukunin yung mga papers mo. And then, sa mga kalalakihan, ito nga, syempre hindi ko naman makikita kung anong ginagawa, pero nagtanong po ako kung anong mga ginagawa. Tulad nga po sa mga kababaihan, mayroon din hubad-tubad. Okay? So, kung sa mga kababaihan is upper part po ng kababaihan yung sinecheck, sa inyo po is yung sensitive part ninyo. Alam niyo na yun mga sir. So, kung ako sa inyo, mga babae, mga lalaki, pag nag-under ko kayo ng physical exam, ahit-ahit din tayo guys, ganun. Okay? So, alam niyo na yun. Basta may mag-check nila lahat yan. Okay, so yung last nga po dyan is yung aking x-ray. Yun po yung nilast ko mga boss, mga madam. Kasi nga po, kailangan po ng result ng ating blood extraction muna. Feeling ko is, hindi feeling kasi talaga, chinecheck muna kasi talaga nila yan kung pregnant ka or hindi. So yung mga kababaihan dyan, di ba alam naman natin bawal mag-x-ray kapag tayo ay pregnant. So inaantay din nila yung result ng blood extraction natin bago mag-proceed sa x-ray. So, don't worry, dahil sila naman po yung kumukuha ng resulta na yon. So, ipapakita mo lang ulit yung iyong mga papers sa kanila and then tatanungin nila kung nakuhanan ka na ng dugo. And then, kung mahaba ang pila, mag-a-advise po sila yan sa inyo na tapusin muna yung mga iba bago doon sa x-ray. So, ito na nga po yung ganap sa x-ray guys. So, hindi siya isa-isa. Hindi isa-isa na naghubad kasi panigurado maghuhubad ka na naman yan. So, meron kasing time sa ibang medical center na isa-isa talaga. Sa isang room, kailangan doon magpalit, gano'n. So, dito naman sa physician, para siyang group by group. Ewan ko kung gano'n din sa inyo, pero ganito yung na-experience ko. So, 5 kaming babae, pumasok kami sa isang room, and then tinatanggal nga po ulit sa amin yung aming mga damit. Upper lang naman, upper clothes, and then yung ating bra, tanggal po lahat yan. And then meron po silang ibibigay na lab gown, okay? So yung pagsuot po niyan, sasabihan naman kayo yung naka-open po, doon po sa likod, okay? Open po sa likod. And then after niyan, tatawagin naman kayo niyan, isa-isa sa loob para sa x-ray. Then, meron mo na silang ipapanood sa inyo na demo, na video, nasa ano lang yun, sa flat screen lang yun. Papanood nila yung tamang gagawin ninyo. And ito nga po, hindi ko na nga nagawa yung ginagawa ko na yung iinom ng mga milk na yan. Wala nang ganon. So, may nakalagay kasi doon, ewan ko kung ganito din ba yung nasa isip nyo na huwag huminga ng malalim, diba? Kasi sinasabi nila sa mga iba, huwag daw huminga ng malalim kasi magkakaroon daw ng something sa baga mo, like yung may butas, ganyan daw ba, diba? Kasi magkakaroon daw ng ganon. So, yung sa video nila, pag hindi ka kasi huminga ng malalim, magkakaroon ng findings like heart enlargement. Dahil mag-iiba nga po yung itsura ng ating baga. Okay? Mag-iiba yung form niya at makikita nila yon kapag hindi ka huminga ng malalim. So, pag pinaulit ka ng ilang ulit na ganun at ganun pa rin, ibig sabihin yan, talagang merong problema sa inyong mga baga. Mostly daw, ang nakikitaan dyan is yung heart enlargement na tinatawag na yan. So, kung kailangan nyung gawin, sumunod kayo sa instruction nila. Huwag naman yung todo-todo na huminga ka talaga ng sobrang lalim. Okay? Basta huminga ka ng malalim, normal lang, normal breathing. Okay? So, harap and then likod yung gagawin po na yan, harap and likod. Then, mabilis lang naman. Then, after nyan, pag sinabi ng okay na, then okay na po. And then, ito pala mga boss, mga madam, kailangan nyo magmasid-masid. So, dapat, habang nakaupo kayo, tingnan nyo yung mga nakapaskil. Dahil nga po, ang kasama nyo dyan is land-based and then sea-based. So, baka yung mapuntahan nyo po na dental is sa land-based. So, may naka-placard naman po dyan, nakadikit sa pader na dental sea-based. So, doon po kayo sa sea-based. Kung kayo nga po ay seafarer. So, kung napanood nyo nga po itong video na to, and kayo nga po ay magpapamedical sa physician, and sa land-based nga po kayo, please po, wag po tayo makipila sa sea-based. Dahil nga po, meron akong nakita doon, wasting time again. Kasi nga, nakipila siya sa sea-based, sobrang haba ng pila. And then, nung natawag po yung pangalan niya,
doon niya lang nalaman na yung linya pala na yun is para lang sa mga seafarer, okay, sa mga nagtatrabaho sa sea base. So dapat doon kayo sa land base, kailangan po natin magbasa-basa para hindi po makain yung oras natin kakahintay ng wala lang, okay? Ayun nga po pala, mayroon akong isang nakausap doon kasi kabado siya that time nung doctor consultation na nung second day. So, meron kasi siyang almoranas, guys. So, ayun nga, nakitaan siya ng almoranas nung time na naghubad-tuhad siya. So, ito nga, tinanong ko kung ano nga po ba yung magiging effect nun, kung mag-clear ba siya o hindi. And ito nga po, ang kagandaan niya, hindi sila super duper higpit. Agad siyang na-cleared, okay? Parang sa akin din, walang mga kaek-ekan na, like sa mga medicine na yan, na show meds, walang ganun. So yung sa kanya na-clear din daw siya kaagad. And then, basta ni-note lang dun sa kanyang medical records na meron siyang anal skin tag. So yun yung tawag sa almoranas, anal skin tag. So yun nga po. And then after kasi lahat ng physical exam natin, dun din kasi malalaman kasi na mag-fill up ka ng form kung meron kang allergy, may mga sakit ka na mga ibang diseases ba. So andun lahat. Okay? Pati na rin yung sa HIV or AIDS, basta lahat kung madami po dyan na kailangan fill upan. Alright? So sa mga kababaihan, kailangan yung i-take note guys. Kailangan yung malaman mga madam kung ano po yung exact date kung kailan yung 2 months na kayo ay niregla. Okay? For example, kung ngayon po ang month ngayon is August, so month of July and month of June, dapat alam mo kung kailan ka dinatnan, first day of your menstruation ng month of June, and then kailan po nag-end yung menstruation mo ng month of June. Then second is yung month of July. Kung kailan ka dinatnan ng month of July, yung first day mo, and then kung kailan po nag-end yung period mo, the month of July. Okay? June and July. Kasi kailangan pong i-fill up yan sa pinakababa. Okay mga boss, mga madam, ito pa pala, meron akong isang tip kung paano ko ba nalalaman kung okay yung aking medical. Pero hindi ko lang siyempre hindi natin may tatanong sa dugo kasi hindi naman agad yan. Pero kung sa audio, like audio, x-ray, ECG, ano pa ba? So yun, yung mga yun, pwede niyong itanong kung kamusta yung resulta. Like sa ECG, kasi makikita naman nila yan, di ba? So ako, ugali ko, tinatanong ko talaga yan. For example, tapos ang ECG ko, tinatanong ko yung nag-assess sa akin doon, like kung yung nurse or yung doctor. So, tatanong ko kung kamusta nga po yung resulta. Sabihin nila normal. Then, ganun din sa ECG, sa hearing, ganun din sa mata ko, tinanong ko yung result kung okay ba. So, yun nga po, makakatulong nga po yun. Pag naitanong nyo kung okay po yung resulta nyo, at least mapuuwi kayo na panatag po kayo. So, antayin nyo na lang after yan, antayin nyo yung resulta. So, sa video nga na ito, makikita nyo yung second day ko, bumalik lang ako for dental kasi yung ipapapasta. So, yan nga po, kailangan nyo munang pumunta sa 4th floor para kunin yung inyong mga form. And then, meron kayong i-fill up dyan ha. Tingnan nyo po dyan kung ano pong company kayo dahil magkahiwala yung sa Magsaysay and then magkakasamang MSC, Apollo, and NCL. So, magkaibang window yan. Then, makikipila ka dyan and take note. Please pumunta na naman kayo ng maaga para sa ganun, matapos nyo kaagad. Especially kung Saturday po sila dahil half day nga lang po sila pag Saturday. Lalo kung marami kayong kailangang i-repeat. So, malalaman nyo po agad-agad dyan. Pag binigay nila dyan sa window na yan, yung papers nyo, malalaman nyo agad dyan yung result kung meron kayong babalikan. So, kung meron man po kayong balikan, kailangan nyo gumalaw na mas mabilis para matapos kaagad. But since sa akin, wala naman po akong gaanong naging problema dahil nga po okay po lahat ng aking medical and one day and 1.5 day lang dahil nga po sa aking pasta. So kung mag-visit nga po kayo for dental check-up, itanong nyo na din sa dentist kung meron po ba kailangan ipasta. Huwag lang sabihin na kailangan nyo magpa-cleaning dahil nga po sa nangyari sa akin, sinabi ko lang na kailangan kong ma-cleaning pero hindi chinek yung aking ngipin, kailangan palang ipasta yung dalawa. Para sa ganun, makatipid kayo ng babayaran. Before kayo pumunta sa medical center kung saan kayo magpapa-medical, dapat naladala nyo yung inyong medical certificate, nakalakip po doon, nakalagay doon kung ano po yung pinagawa ninyo sa inyong dentist, okay? Hi guys! So yan, welcome again. Ito na po ang update natin. So natapos na po yung doctor consultation natin and mabilis na po yung process nila since na-clear na nga po tayo and then waiting na lang po tayo for update. And ito nga po yung update. Dito sa 4th floor, dito nga po pala ibibigay yung ating mga documents and then meron pa silang ibibigay na ganito. Okay? Meron silang ibibigay na tab which is ito gagamitin natin for email, pwede mag-email and then mag-contact sa kanila kung paano po magkuha yung inyong mga documents kapag kayo po ay na-fit na. So, pwede niyo po silang kontakin dito since yung bago nga pong update dito is kailangan na pong kunin personally yung inyong mga medical certificate and then everything na po ng documents ninyo dito personal. So, hindi po siya online and then ibibigay niyo po yun sa mismong agency ninyo. So, nasa 2 to 3 days daw po yung processing para ma-print na po lahat and then okay na and then yun lang po hopefully na meron din na and don't forget to subscribe to our channel. Thank you and bye-bye.